Magandang araw mga kababayan. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid sa YouTube, mga OFWs na nanonood mula sa abroad, mga kabataan na naghahanap ng totoong analysis sa politika ng Pilipinas. Welcome back sa ating channel. Ngayon, kapapasok lang talaga ang balita na magpapanginig sa mga kalaban. VP Sara Duterte pinadapa sa survey si Leni Robredo sa pinakabagong Tangeray survey noong February 19 to 20, 2026. Right after niyang ideklara ang pagtakbo sa 2028, naka 43% si VP Sara, si Leni 27% lang. 16 points lead, no? Grabe, no? Pero bakit ganito? At bakit hanggang ngayon walang warrant of arrest kay Martin Romualdez kahit may mga rekomendasyon ng plunder at graft sa flood control anomalies? Today, deep dive tayo. Facts only, no fake news, intellectual, critical, pero witty. Ready kayo? Hit that like button kung excited kayo sa katotohanan. Let's go! Una, ang facts from Tangeray survey. Non-commissioned ito. 1,200 respondents plus or minus 2.77% margin of error. VP Sara 43%. So ibig sabihin, pwede si VP Sara, pwedeng ano yan, no? Pwedeng maging 40 at most or 46. Si Leni Robredo naman, Naga City Mayor na, 27%. Raffy Tulfo, 15%. Risa Hontiveros, 3%. Undecided, 12%. So more or less, yung undecided, mapupunta yan kay VP Sara Duterte dahil nauuna no? Ngayon, regional breakdown. Sara dominates Visayas and Mindanao. Stronghold ng Dutertes. Leni, strong lang sa Calabarzon at Bicol. NCR at Central Luzon. Tulfo leads. Ay, nako, malakas din pala si Tulfo. Anyway, trust and satisfaction, mix. Some polls show Leni higher in trust, around 59%. Pero voters preference, Sara wins big. Bakit? Kasi ang botante, hindi lang nagtitiwala, gusto nila ng aksyon, ng political will. VP Sara has that, no? She's decisive, hands-on, hindi puro salita. Kung si Leni ang mas mataas sa trust rating sa ilang survey, bakit mas mababa ang preference? Baka naman trust, pero not to vote worthy ang dating. VP Sara is not just a name. She's a proven leader. Bilang Davao Mayor noon, tapos VP ngayon, despite the odds, she's delivering high trust rating in performance around 54% to 55% in recent. She connects with the masses, with OFWs, with youth na gusto ng direct action. No nonsense style niya, Hindi siya natatakot magsalita laban sa mali kahit sa gobyerno mismo. That's real leadership. Sa panahon ng maraming double talk, si Sara straight to the point at ang mga botante nakikita yon. 43% early pa lang. Imaginein mo pag lumakas pa ang campaign. Now let's be intellectual and critical. Si Leni, former VP 2022 presidential candidate. Maraming nagsuporta noon. Pero post-2022, relevance, she is now Dinaga Mayor. Pero sa national survey, 27% lang versus Sara's 43%. Bakit? Siguro dahil perceived as out of touch, elitista ang dating. Sa iba, puro yellow narrative. Pero walang concrete results na nakikita ng masa. Sa 2022, natalo siya decisively. Ngayon, parang recycling old playbook. Hindi na bagay sa bagong henerasyon na gusto ng resulta, hindi puro drama. Si Leni magaling mag-speak English pero ang bayan gusto ng Tagalog na may substance. At sa survey, substance ni Sara ang nananalo. Ngayon, ang tanong ng bayan, bakit hindi pa nawarrant si Martin Romualdez sa flood control scandal, multi-billion anomalies? May rekomendasyon from DPWH at Independent Commission for Infrastructure, plunder, graft, bribery charges kay Romualdez at Saldico. Sandigan Bayan issued warrants versus Ko at 17 others noong 2025. Pero si Romualdez, lookout bulletin lang. No arrest warrant yet. Ombudsman pa ang nag-evaluate. Bakit ganito? Political connection. Pinsan ni PBBM, former House Speaker, may impunity ba? Justice delayed is justice denied. Kung ordinaryong Pilipino yan, baka long time ago pa nakakulong. Pero elite,
slow walk mga kaibigan. This questions the system. Bakit selective ang hustisya? VP Sara sa kanyang style, siguro mas aggressive sa ganitong issue. Hindi siya natatakot mag-confront. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo ha, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Comment down below ha, sino ang iboboto mo sa 2028? Sara, Lenny, o iba pa? Share this video sa mga OFW groups, sa youth chats, subscribe, bell on. Mga kabataan dyan na nanonood habang nagre-review o nagwo-work from home. Ang mga guro habang nag-check ng papel sa yellow paper. Mga OFWs nagising pa kahit madaling araw sa abroad. Ito ang parte na para sa inyo talaga. Bakit ba importante itong survey ni ito? Kasi hindi lang numbers yan. Ito ang boses ng bayan. Ngayon pa lang. Early pa, 2026 pa lang 2028 ang eleksyon. Pero si VP Sara ay nangunguna na with 43% sa Tangeray survey. Hindi yan dahil sa magic, dahil sa performance niya. Sa tapang niya magsabi ng totoo. Sa connection niya sa ordinaryong Pilipino. Compare natin ulit Si Lenny may mataas na trust sa ilang polls, 59% daw. Pero sa actual voters preference, 27% lang. Bakit ganun? Kasi ang botante, lalo na ang mga kabataan at OFWs, hindi na nahihilo sa magagandang salita o English speeches. Gusto natin ng leader na may aksyon, na nakakaunawa sa hirap ng buhay. Mataas na singil sa kuryente, pabigat na buhay sa abroad, traffic sa EDSA at yung pakiramdam na parang walang hustisya para sa maliliit. At dito pumapasok ang tanong tungkol kay Martin Romualdez. Hanggang ngayon, mga kaibigan, hanggang ngayon, March 2026 na, walang arrest warrant laban sa kanya despite recommendations for plunder, graft at bribery sa flood control scandals. Si Saldico at iba pa, may warrants na mula Sandigan Bayan noong 2025. Pero si Romualdez, lookout bulletin lang. Ombudsman pa ang nag-i-evaluate. Bakit? Political connections, family ties sa current admin. Ito ang tanong na dapat itanong ng bawat Pilipino. Pantay ba talaga ang hustisya sa Pilipinas o para sa elite lang mabagal? Para sa mas mabilis? Para sa masa, mabilis. VP Sara represents the opposite sa kanyang leadership style. Decisive, no nonsense. Siguro mas mabilis niyang hahawakan ang ganitong issues. Hindi siya natatakot mag-confront kahit sa loob ng gobyerno. That's why she's surging. At sa mga kabataan, kayo ang future voters. Kayo ang magdidesisyon sa 2028. Huwag kayong magpapauto sa fake narratives o recycled politicians. Mag-research, magtanong, magsalita. Kasi kung mananatili tayong tahimik, mananatili rin ang problema. Okay si Lenny parang yung dating sikat na song na paulit-ulit pero hindi nakakainganyo. Si Romualdez parang yung VIP na laging exempt sa traffic rules. Pero si Sara, yung driver na diretso, mabilis at hindi natatakot mag-U-turn kapag mali ang daan para sa bayan. So sa inyo na naman, ano ang tingin ninyo? Iboboto ba natin ang patuloy na pagbabago o babalik sa old ways? Comment down below. Seryoso, gusto kong basahin ang inyong thoughts. Share to sa family groups, sa OFW chats, sa school chats. Kasi ang katotohanan kapag nag-viral, mas malakas kaysa sa propaganda. At bago tayo magpaalam tandaan, ang Pilipinas ay sa atin lahat, hindi lang sa iilan. Kaya laban tayo para sa hustisya, para sa kinabukasan, para sa bayan na deserve natin. God bless you all at God bless the Philippines. Salamat sa panonood hanggang dulo. Kung na-reach nyo ito, i-like nyo na, i-subscribe at i-hit the bell para sa susunod na deep dives. Truth always wins. See you in the next one at mabuhay ang Pilipinas.